King. You are my healer. You are my provider. You are my righteousness. You are my Lord, the author and the finisher of our faith. Hallelujah, Jesus. Lord, minsan pa katagpuin mo ang iyong mga anak na narito, Panginoon. Ano bang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, ay patuloy namin pinagkakatiwala sapagkat Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na aming manggagamot, Panginoon. Hipuin mo, O Diyos, ang lahat ng uri ng sakit ngayon sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang iyong mga himala, Panginoon, ay nananatili hanggang sa aming kapanahunan, Panginoon. Ikaw si Jesus noon, ngayon, hindi ka nagbabago kung paano ikaw ay nagpapagaling noon, maging sa aming kapanahunan ni ikaw ay nagpapagaling. Hipuin mo ngayon ang lahat ng uri ng sakit mula sa aming mga ulo, Panginoon. Mula sa aming mga katawan, Panginoon. Mula sa aming mga tiyan, Panginoon. Mula sa kahati, Panginoon, ng aming mga paa, Panginoon. In the name of Jesus, right now, in the name of Jesus, ikaw ay hindi mo ngayon sa lahat ng mga may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amin po ngayon sinasaway ang lahat ng uri ng sakit. Ikaw ay lumayas sa pangalan ni Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Inuutusan ka namin sa pangalan ni Jesus na ikaw ay walang bahagi sa aming katawan. In the name of Jesus. Come on, church. Come on. In the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. At muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Isa po magandang umaga sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Amen. Praise the Lord. Ating pong teksto ngayon ay makikita natin sa Aklat ng Juan, chapter 15, verse 5. O John, chapter 15, verse 5. Kung kayo may mga Bible, at inaasahan ko kayo may mga Biblia. Kung wala kayong dalang Biblia, yung iba sa inyo nasa cellphone. Amen. So ganito po sila sabi. Juan, kapitulo 15, talatang 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang nais ko pong talakayin ngayon sa araw na ito ay ang pagpapala sa pagiging konektado sa aking Panginoon. Mga pagpapala sa pagiging konektado. Ang title po ay pinamagatan kong konektado ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, konektado ka ba? Konektado ka ba? Amen. Konektado ka ba? Amen. Ito po ay isang tanong at bilang isang Kristiyano,
Ito ay isang tanong na dapat na mayroon kang malinaw na sagot. Dahil kung hindi, nakasalalay rito ang iyong buhay pananampalataya. Dapat may malinaw kang sagot kung ikaw ay konektado sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na iyong gagawin ay mawawala ng halaga kung hindi ka konektado sa ating Panginoon. Dahil dito nakasalalay ang iyong buhay pananampalataya. At dito rin nakasalalay ang pagpapala ng iyong buhay espiritual at mga pagpapalang material. Dalawang bagay kapag ikaw ay konektado sa Panginoon. Una, mga pagpapalang espiritual at mga pagpapalang material. Okay? Dahil may pagpapala sa pagiging konektado. Si Jesus po ay nagtuturo sa mga alagad ng magandang aralin na dapat nilang matutunan. At ang aralin ito ay ang kahalagahan ng pagiging konektado sa Kanya. Isang paglalarawan ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon. At ang sabi niya, siya ang puno ng ubas. Inihalik tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa puno ng ubas. At tayong mga mananampalataya o kanyang mga alagad ay mga sarang idinugtong sa Kanya. Ang pagiging konektado na ito ay dahil lang sa habag ng Diyos. Ang pagiging konektado natin sa Panginoon ay dahilan lang sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sabi po sa Roma chapter 11, verse 17 to 18, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno, upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki. Sa mga sangang pinutol, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Ang tinutukoy po rito ay katulad natin mga hentil na naiugpo. Kung kaya sinasabi, huwag tayong magmalaki. Amen? Nais na magkaroon tayo ng isang buhay. Sa pagkakaroon naman natin ng buhay, nais niyang magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pamumunga. Ang iyong pamumunga ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay nagbubunga o namumunga, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pagkakaupo na ito ay isang relasyon. Sabihin nga natin, relasyon. Nasa Kanya ang dagta na nagbibigay buhay. Tayo naman ang mga sanga na inaasahan, uusbungan ng mga bunga. Ang mga responsibilidad natin sa relasyong ito ay hindi pamumunga, kundi ang pagiging konektado sa Kanya. So, ang responsibility ng isang mananampalataya ay ang pagiging konektado sa Kanya. Mahalaga po ito. Dahil kapag ikaw ay konektado sa ating Panginoon, sigurado na ikaw ay mamumuna. Amen. Mahirap magbunga ang isang mananampalataya na hindi naman konektado sa Panginoon. Amen, Christian. Kaya nga, ang mga responsibilidad natin sa relasyong ito ay hindi pamumunga, kundi pagiging konektado sa Kanya. Natural ang pamumunga kapag maayos ang pagkakatugtog sa Kanya. Natural ang pamumunga kapag maayos ang pagkakaugpo o pagkakatugtog sa ating Panginoon. At kung walang bunga, ay suriin natin ang pagkakakonektado natin sa Kanya. At kapag wala daw bunga, suriin natin ang pagkakakonektado natin sa ating Panginoon. Sikapin natin makapanitiling konektado sa Kanya ng maayos sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Tanungin mo ngayon ang katabi mo, maayos ba ang pagkakakonektado mo sa Panginoon? Kailangan maayos. Dahil kapag maayos, natural ang pamumuga ng isang Kristiyano. At kapag hindi daw namumunga, suriin mo ang iyong pagiging konektado mo sa Panginoon. Amen? Amen, Christian. Ano-anong pagpapala sa pagiging
pagiging konektado? Ano-anong pagpapala? Sa pagiging konektado mo sa ating Panginoon, ano ba ang mapapala mo? Ano ba ang pagpapala ng isang mananampalataya o ng isang tao kapag siya ay konektado sa ating Panginoon? Taas nga muna ang kamay ng mga konektado sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano-ano bang pagpapala ang makukuha ng isang mananampalataya kapag siya ay konektado sa ating Panginoon? Ang isang tao na konektado kay Jesus ay mayroong buhay na ganap at kasaganaan. Kapag ikaw ay konektado sa ating Panginoon, ikaw ay mayroong buhay na kasaganaan at ganap. Number 1 dyan, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan ang isang pinaka-number 1 na kailangan ng isang tao, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At kasunod nito, siya raw ay mayroong buhay na kasaganaan at ganap. Ano ang sinasabi sa Juan chapter 10 verse 10? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sino po yung nais magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap? Di ba lahat tayo nais natin po yun? Magkakaroon ka ng isang buhay na masagana at ganap kapag ikaw ay nakakonektado sa ating Panginoon. At isa po ito sa pagpapala ng isang mananampalataya. Ang isa pong tao na konektado kay Jesus ay siguradong mamumunga ng sagana. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, talatang 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kinakailangan mo na manatili sa ating Panginoon. Amen. At kapag ikaw daw ay nanatili sa ating Panginoon, siya daw ay mananatili rin sa iyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Hindi raw magbubunga ang isang sanga na hindi nananatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, kinakailangan ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano na siya ay nananatili sa ating Panginoon. Amen. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, ikaw pa ba ay nananatili sa Panginoon? Kababayan na nanatili sa Panginoon. Hallelujah. Halimbawa, si Pedro, nang siya'y nagsimulang maging konektado kay Jesus, ay naranasan niya ang himala sa kanyang buhay. Sino po yung nagnanais na maranasan ang himala sa buhay? Hallelujah. Alam niyo po ba si Pedro ay naranasan niya ang himala sa kanyang buhay nang magsimula po siya na kumonek sa ating Panginoong Hesukristo? Tingnan po natin yung unang himala. Ang unang himala ay internal miracle. Sabihin natin, internal miracle. Ito ang unang naranasan ni Pedro sa kanyang buhay. Sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 42, at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Si Andres po ay kapatid ni Simon. Si Simon po ay pangalan ni Pedro. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Si Simon po, Pedro po yun. Yan ang kanyang pangalan. Ito ang unang himala sa buhay ni Simon. Internal miracle. Mula sa pangalang Simon, ang totoo niya itong pangalan, Simon. Sabihin natin, Simon. At ang kahulugan ng pangalang Simon ay tuyong dahon. Amen. Ay, dry pala si Dry. Ito ang pangalan ni Pedro. Ito ang unang pangalan ni Pedro, Simon. Na ang kahulugan ay tuyong dahon. At kapag ang isang dahon ay tuyo, walang silbi. Tuyo. Saan nilipat? Amen. At nung makatagpo siya at nagkaroon siya ng
koneksyon sa ating Panginoon, ang sabi niya sa kanya, na binigay na ang pangalan Simon ay bigay na pangalan ng kanyang mga magulang, ay pinalitan ni Jesus na Pedro. Ang ibig sabihin ay rock. Mula sa isang tuyong dahon ay naging bato. Stable. Amen. Ito ang kahulugan ng Pedro, bato. Ito ay makanangit na pangalan na binigay ni Jesus. Kaya mula sa makalupang pangalan ay pinalitan ng makalangit na pangalan. So mayroong pagbabago na himala sa buhay ni Pedro. Nagbago si Pedro. Nung nagkaroon po siya ng connection sa ating Panginoon, nung naging konektado siya sa ating Panginoon, nabago siya, internal. May binagong himala ang Diyos sa buhay ni Pedro. Amen, Christian. Kaya kapag ikaw ay konektado sa ating Panginoon, nagkakaroon ka ng himala, unang-una sa buhay mo. Amen. Amen. Meron bang nangyayaring himala sa buhay mo? Amen. Meron mangyayaring himala sa buhay mo. Mula sa isang pangalan mo, mula sa pagkatao mo, ito ay bababago. Amen. At ito ang ginawa ni Jesus sa buhay ni Pedro. Nawala yung Simon, siya ay naging Pedro. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay bato. At sa batong ito, sino tinutukoy na bato? Si Jesus. At ikaw ay Pedro. Si Pedro ay tinutukoy na rock. At sa batong ito, tinutukoy ng bato, walang iba kundi sarili niya, si Yesu Cristo, na isang bato. Amen. Ikalawang himala. Nasa buhay ni Pedro, outer miracle. Kaya may pagpapala kapag ang isang tao konektado sa Panginoon. Amen. Internal miracle, outer miracle. Sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 4 to 6. Pagkatapos niya mangaral, ang ating Panginoon matapos mangaral, sinabi niya kay Simon, Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Kasi po, yung bangka po ni Simon, hindi lang pansamantala ng Panginoon. Sabi niya, para gamitin sa pangaral. At ang ginawa po ni Simon, ipinahiram ang kanyang bangka. At matapos daw mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdapat po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kahit halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ikalawang himala Amen. sa buhay ni Pedro. Alam niyo po ba si Simon ay isang batikan, veteranong mangingisda? Amen. Alam niya kung may mga isda sa dagat o wala? Amen. Amen. At kaya nung sinabi ni Jesus sa kanila, ikaw ay muling pumalaot, kaya sabi ni Pedro, magdamag na po kaming namangka, wala mo talagang isda. Kilala ko na ang mga behavior ng mga isda. Matagal na akong mangingisda, pero dahil po sa sinabi ninyo, susunod ako. Anong pangalawang himala? Napagpala po si Pedro. Amen. Ang sabi po ron, halos mapunit ang kanilang mga lambat sa dami ng huli ng mga isda. Kapag ikaw ay konektado kay Jesus, hindi maaaring hindi ka pagpalain ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Naniniwala po ko sa isang tao, isang mananampalataya, kapag siya'y totoong konektado sa Diyos o sa ating Panginoon, sabi siya'y mamumunan. Hindi maaaring hindi ikaw ay pagpalain ng Diyos kapag ikaw ay konektado. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos o ng ating Panginoon ay dalawang bagay. Spiritual at material. Amen? Amen, Christian.
Katulad sa buhay ni Pedro, ito ang ikalawang himala ni Pedro na naranasan niya nang siya po ay naging konektado sa ating Panginoon. Mahalaga sa buhay mo na ikaw ay konektado dahil dito nasasalalay ang tagumpay at pagpapala sa buhay mo. Mahalaga sa buhay mo na ikaw ay konektado dahil dito nasasalalay ang tagumpay at pagpapala sa buhay mo. Narito po ang mga ilang pang mga halimbawa ng pagpapala sa pagiging konektado. Bibigyan ko po kayo ng mga ilang halimbawa pa ng pagiging konektado. Kung bakit mahalaga ang pagiging konektado. Una, ang pagiging konektado ni Lot kay Abraham. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham dahil si Abraham ay wala pang anak. Sa Genesis chapter 12 verse 4, sumunod nga si Abram. Dati Abram pa ang pangalan niya. Sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon at sumama sa kanya si Lot. Sabihin nga natin, sumama sa kanya si Lot. Ibig sabihin si Lot ay kumonektado sa kanyang tiyuhin na si Abraham. Ibig sabihin si Lot ay wala pang mga pag-aari sa kanyang buhay. Hindi pa nararanasan ni Lot ang kasaganaan sa buhay. At ang pangako ay na kay Abraham. Tandaan niyo po ito. Sa Genesis chapter 13, verse 5 to 7, tingnan po natin nangyari. Si Lot na kasama ni Abram ay marami na rin tupa, kambing at baka. Ano nangyari kay Lot? Nung nagsimula siya pumonekta kay Abraham, ang sabi ron, si Lot na kasama ni Abraham ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siya mga sariling pamilya at mga tauhan. Ibig sabihin, si Lot ay napagpala ang kanyang buhay dahilan siya ay kumonektado kay Abraham. Amen. So mahalaga yung pagiging konektado. Amen. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan pa para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Dahil sa dami na ng kanilang mga kawan, hindi na raw sapat para magpastulan. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila dahil sa dami. Dahil sila'y pinagpala. Amen. Amen. Dahil sa pagiging konektado ni Lot kay Abraham o Abram, siya'y lubos din na pinagpala. Ulitin ko po, dahil sa pagiging konektado ni Lot kay Abram, siya po ay lubos na pinagpala ng Diyos. Amen. Ano ang susi? Connect na. Konektado namin po si Lot kay Abram. At yung pagpapala na galing sa Diyos na dumadaloy kay Abraham, si Lot din ay napagpala. Ang sikreto, pagiging konektado. Amen po siya. Amen. Na kay Abraham ang pangako ng Diyos dahil siya'y konektado, napagpala rin ang buhay ni Lot. Amen. Amen po siya. Pangalawa, ang pagiging konektado ng mga outcast kay David. Ano ba yung outcast sa Tagalog? Wala kwenta. Mga taong sabihin natin mga wala ng kwenta, mga walang bilang, para mga taong walang halaga na sa lipunan. Amen? Amen. Sila yung mga outcast na tawagin. Sa 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Ito yung panahon na nais patayin si David ni Haring Saul. Kung kaya si David ay tumakas. At siya po, ang sabi po ron, sa kanyang pagtakas, nagtago siya sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. So nung nabalitaan ng kanyang kapatid at ng kanyang mga kamag-anak
na si David ay nagpunta doon sa kuweba ng Adulam, sila po ay nagsamahan. Amen. Verse 2, sumama rin sa kanya ang mga inaapi. Sino naman mga sumama sa kanya? So yung mga outcast, ito yung mga inaapi, taong mga inaapi sa kanilang bayan. Dahil walang halaga. Pati ang mga nakalubog sa utang, sino naman mga sumama? Basahin niyo yung Bible ninyo. Nandiyan po yan. Nakalubog sa So, nung nalaman nila si David na nagpunta sa kuweba, yung mga taong inaapi at yung mga taong mga lubog sa utang na hindi makabayad ng kanilang mga utang, sumama po kay David. Amen. Amen. Ang mga hindi nasisihan sa kanilang mga pamumuhay, sumama rin ang mga taong hindi nasisihan sa kanilang pamumuhay. Ano ibig sabihin na hindi nasisiyan sa kanilang pamumuhay? Ibig sabihin, hindi maayos ang kanilang mga pamumuhay. Walang pinagkakakitaan. Ibig sabihin, ito ang mga taong outcast. Amen, Christian. Amen. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ay ginawa nilang pinuno. So, nangyari doon sa kuweba, 400 sila at sabi nila, ang dami natin pinuno, walang iba kundi si David. So, sila ay kumonektado kay David. Nang tumakas si David mula sa tangkang pagpatay sa kanya ni Saul, siya po ay nagtago sa kuweba ng Adulam. At marami ang sumama sa kanya, mga taong hirap ang buhay, puno ng utang, mahihina sa lipunan, makalipas ang panahon sa kanilang paglabas. Sila ay naging mga magigiting na mangdirigma. Alam niyo po ba yung mga kasama roon ni David na 400 na outcast? Ang sabi po roon, paglabas ni David, paglabas din ng mga tao ito, sila ay tinaguri ang mga magigiting na mga mandirigma. Nagpakan natin ang Panginoon. Yung mga taong baon sa utang, mga taong inaapi, nagbago ang buhay dahil sila ay kumaligtado kay David. Kaya kung ikaw ay kukonektado ka na sa Panginoon. Ikaw ba'y inaapi? Ikaw ba'y puno ng utang? Para bang walang halaga ang buhay? Wala ka bang bilang sa lipunan? Magkakaroon ka ng bilang sa lipunan. Ay natulog sa konektado sa ating Panginoon. Amen, Christian. Ito po yung hindi alam ng iba. Mahalaga na ikaw ay konektado. Amen? Sabi po naman, makalipas lang ang ilang panahon dahil ginawa nila na leader si David. Oh, grabe. Paglabas sila yung mga magigiting na mga mandirigma. Kapag yan po ay binasa po ninyo, yung buong kwentong yan, yung mga konektado kay David, sabi po ron, ang isang tao, doon na mandirigma ay kayang pumatay ng libo-libong tao. Ganun. Pagkagaling ang mga na-develop na mga inaapi, mga utang, mga kwenta. Grabe. Amen. Simple lang. Kumonektado sila kay David. Pangatlo, excited pa mo ba kayo? Amen. Ang pagiging konektado ni Eliseo kay Elias. Kilala niyo po ba si Eliseo at si Elias? Sa ikalawang hari, chapter 2, verse 1 and 2. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamagitan ng ipo-ipon. Noon naglalakad si Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiiwan ka na rito at ako'y pinapupunta na ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Si Elias ay nagtataglay ng kakaibang ministeryo mula sa Diyos. Iba yung anointing ni Elias. Siya
Siya yung nagpapababa ng apoy mula sa langit. At ito'y nakikita ni Elias. Kaya ang ginawa ni Elias, siya'y kumonektado kay Eliseo o kay Elias. Si Elias ay nakapagbababa siya ng mga apoy mula sa kalangitan, bumubuhay ng patay at nagpapala sa mga naghihirap. Dahil si Eliseo ay konektado kay Elias, ang ministeryo ni Elias ay naipasa sa kanya at doble pa rito ang kanyang hiling. Amen. Dahil po si Eliseo ay konektado kay Elias, yung ministeryo ni Elias ay naipasa sa kanya at doble pa nito. Ano ang dahilan? Konektado siya kay Elias. Kaya nga sabi niya, matalino po si Elias. Sabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Grabe. At magkasama sila pumunta sa Bethel. Ibig sabihin, hindi iniwan talaga ni Eliseo si Elias. Sapagkat alam niya na ang anointing ng Lord o anointing ng Diyos ay na kay Elias. At para makuha niya ang anointing nito, ang ginawa niya, siya ay kumonektado. Amen. Nangyari nga, ang anointing ni Elias ay naipasa kay Eliseo at doble pa nito. Mababasa niyo po yan kung kayo nagbabasa ng Bible. Amen? Yan yung mababasa niyo sa ikalawang hari, Amen. chapter 2. Basahin niyo po yun. Pang-apat, ang pagiging konektado ng iglesia ng Philadelphia kay Jesus. Sa aklat ng pahayag, mabasa niyo po yan. Ganito ang sinasabi sa pahayag chapter 3 verse 8. Ang pagiging konektado ng iglesia ng Philadelphia kay Jesus. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi may isasara ng inuman. Dahil ang iglesia ng Philadelphia ay konektado kay Jesus, sila ay binigyan ng oportunidad sa isang pintuang bukas na ibinigay ni Jesus. Sila rin ay pinagtagumpay sa pagsubok. Dahil po sa pagiging konektado ng iglesia ng Philadelphia, ang Diyos ay nagbukas o ang Panginoon ay nagbukas ng isang pintuang bukas para sa kanila. Amen. Na ang sino mang pagbuksan ng Panginoon ay walang makapagsasara. At ang ipagsara ng Panginoon ay walang sino man ang makapagbubukas. Napakalaking oportunidad na ibinigay ng Diyos ng ating Panginoon sa iglesia nito. Ano ang dahilan? Sila ay konektado sa ating Panginoon. Amen? Amen. Panglima, ang pagiging konektado ng mga mananampalataya kay Pablo na isang lingkod ng Diyos. Ang pagiging konektado ng mga mananampalataya sa Pilipos kay Pablo na isang lingkod ng Diyos. Pilipos chapter 4 verse 15 to 19. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, ang sinasabihan niya po ay mga Kristiyano, mga mananampalataya sa Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang na mangaral ng magandang balita. So yung mga taga-Pilipos, sinulatan po ni Apostol Pablo, at ang mga taga-Pilipos dito ay naging kahati ni Pablo sa hirap at ginhawa. Amen. Sabihin natin, hirap at ginhawa. Hirap at ginhawa. Sila yung mga mananampalataya na nakahati ni Apostol Pablo sa hirap at ginhawa habang siya'y naglilingkod, habang siya'y nangangaral ng magandang balita. Verse 16, nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinagdalhan ninyo ako ng tulong. Ano ang ginagawa ng mga taga-Pilipos? Kahit si Apostol Pablo ay malayo na, ang mga taga-Pilipos ay patuloy pa rin na nagbibigay ng tulong kay Apostol Pablo. Verse 17, hindi sa hanggang kung laging tumanggap ng mga kaloob,
kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Verse 18, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ibig sabihin niyo, ipinadalang tulong ng mga mananampalataya kay Apostol Pablo ay sobra-sobra. Amen. Hindi nila tinitipid si Apostol Pablo. Hindi nila minemenos si Apostol Pablo. Amen. At ang sabi ng Apostol Pablo, ang kanilang mga handog ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan niyo po sabi ni Apostol Pablo, verse 19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Dahil sila ay konektado kay Apostol Pablo, ang sabi niyo ni Apostol Pablo, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangailangan. Susuklian ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginawa ng mga mananampalataya kay Apostol Pablo. Amen? At dahil dito, sila ay nakaranas ng pagpapala. Amen. Anong dahilan? Sila ay konektado kay Apostol Pablo. Dahil sa pagiging konektado ng mga mananampalataya sa Pilipos kay Pablo, naranasan nila ang kasaganaan. Sabihin nga natin, naranasan nila ang kasaganaan. Naranasan nila ang kasaganaan. At sino ba naman ang hindi mananalangin ng ganito, katulad ni Apostol Pablo, kapag ang isang tao ay todo suporta sa ministeryo ni Apostol Pablo? Hindi pinagkukulang ng mga mananampalataya dito si Apostol Pablo. At sino ba naman ang hindi mananalangin ng ganito para sa kanila? At dahil sa ginagawa nila, sila'y nakaranas ng kasaganaan. Amen. Ito ang hiling at panalangin ni Pablo sa kanila, at ipagkakaloob ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Susuklian ng Diyos ang mga mabubuting ginagawa ng mga mananampalataya sa mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo. Amen, Christian. Anong dahilan? Sila ay konektado. At hindi lang sila basta konektado, supporter po sila. Sabihin nga natin, supporter sila. Ano po ang nais kong maunawaan mo? Bakit ko po ipinangaral ito? Ano ang nais kong maintindihan at maunawaan mo? Mahalaga ang pagiging konektado mo dahil may pagpapala sa pagiging konektado. Ano po yung gusto mo lang maunawaan mo sa mensaheng ito? Bakit mahalaga ang pagiging konektado? Dahil may pagpapala sa pagiging konektado. Maaaring isipin mo na hindi naman mahalaga ang pagiging konektado. Basta ikaw ay na kay Kristo ay sapat na. Maaaring isipin mo na hindi naman mahalaga ang pagiging konektado. Basta ikaw ay na kay Kristo ay sapat na. Alam niyo may mga ganitong kaisipan na tao? Alam niyo po ba na may mga ganitong kaisipan? Amen. Na sabi ng iba, basta ako ay na kay Kristo, sapat na. Parang sarap pakinggan, no? Sound spiritual. Alam mo po ba na ikaw ay nagkakamali dahil ang batayan ng isang nagsasabi na siya ay mananampalataya ay dapat konektado siya. Marami sa ngayon ay may mga ganitong kalagayan. Bibigay ko po yung kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. May ilan na konektado kay Jesus, subalit hindi konektado sa isang lokal na iglesia at sa pastor. Ulitin ko po, para maintindihan po ninyo. May ilan po na mga mananampalataya o nagsasabi mga mananampalataya na sila ay konektado kay Jesus. Subalit,
sila po ay hindi konektado sa isang lokal na iglesia o konektado sa kanilang pastor. Dahil sa paniniwala nila na importante na basta ikaw ay na kay Jesus. Yan nga sabi ko sa inyo, sound spiritual eh. Parang spiritual nga, no? Basta siya kay Jesucristo. Pero never siya na konektado sa isang lokal na iglesia. Never siyang konektado o meron siyang isang pastor sa kanyang buhay. Intindihan niyo ba? Amen. Dahil sa paniniwala nila na importante basta ikaw ay na kay Jesus, ay sapat na. Pero alam mo ba na ang katibayan ng isang tunay na konektado kay Jesus ay mayroon siyang isang lokal na iglesia at pastor. Amen. Ito po ang katotohanan. Na ang katibayan ng isang tunay na konektado kay Jesus ay mayroon siyang isang lokal na iglesia. Ano ba yung lokal na iglesia? Marami pong lokal na iglesia. Sa Muntinlupa lang, may iba't ibang mga lokal na iglesia. At ang Full Life Gospel Ministry ay isa sa lokal na iglesia. At kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay konektado kay Jesucristo, dapat meron kang isang lokal na iglesia. At meron ka rin pastor na kinikilala. Amen. 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 Hindi mo pwede rito ang long ranger. Amen, Christian. Amen. Sa Efeso chapter 4, verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay ebangelista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng banal. So sa iglesia, naglagay ang Diyos ng mga tinawag niya para ihanda raw sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya kinakailangan ng isang mananampalataya na siya may isang lokal na iglesia at meron siyang pastor para siya ay ihanda sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon kung ikaw ay wala kang isang lokal na iglesia at wala kang pastor, kanino ka nabibilang? Kanino ka nabibilang? Saan lokal ka nabibilang? Dahil hindi ko pwede ang long ranger na sabi, basta ako kay Jesucristo lang. Saan iglesia kayo din? Basta ako kay Kristo lang ako. Sino pastor mo? Saan ka nabibilang? Si Jesus lang ang aking pastor. Oh, gandang pakinggan, di ba? Ganda po bang pakinggan? Yes, amen. Parang may bahagi ng katotohanan. Pero sa katotohanan ay hindi 100% totoo. Sapagkat ang totoo, kapag ikaw ay totoong konektado kay Jesus, meron kang isang lokal na iglesia at meron kang isang pastor. Amen. Kaya po hindi natin masasabi na mananampalataya kung wala siyang isang lokal na iglesia at pastor na kinabibilangan. Ang pastor niya, telebisyon. Sino pastor mo? Teka, dito muna sa channel na to, nandito yung pastor. Saan ang simbahan mo? Ito, lipat. Ang dami niyang simbahan. Wala siyang tiyak na iglesia. At wala siyang tiyak na pastor. Tawag sa kanila ay Lone Ranger. Amen. Sabihin mo nga, Lone Ranger. Long ranger. Kilala niyo ba si Lone Ranger? Hindi na alam ng mga bata kung sino si Lone Ranger. Sino si Lone Ranger? Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi si Lone Ranger yan. Amen. May lokal na iglesia yan at merong pastor yan. Amen. Pangalawa, na nais kong tingnan po natin. Mayroon naman, gusto ko mapakinggan niyo po ito. Mayroon naman na iba na konektado sa lokal na iglesia at pastor. Meron daw naman pong iba na konektado sila sa isang lokal na iglesia at konektado sila sa kanilang pastor. Pag tinanong mo sila, meron ka bang church o iglesia? Meron! Tuturo niya kung ano yung pangalan ng church nila.
Meron ka bang pastor? Oo! Babanggitin niya yung pangalan ng kanilang pastor nila. Kakaintindihan ko tayo? Meron daw naman na iba na konektado sa lokal na iglesia at pastor, subalit hindi konektado kay Jesus at sa spiritual na iglesia. Ito naman po ang problema. Konektado nga sila sa loob ng simbahan, nagpamiyembro sila, at meron silang pastor. Ang problema, hindi naman totoong konektado kay Jesus at sa spiritual na iglesia. Amen. Meron pong tinatawag na local church at may tinatawag na general church. At sino yung general church? Ito po yung mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig. Naiisa ang pananampalataya at tulad ng ating mga pananampalataya kaya sa Kristo. Amen. Sila rin yung mga taong ligtas sa iba't ibang panig ng daigdig sa Amerika, sa Asia, sa Europa. Sila yung mga Kristiyano na isinuko ang kanilang buhay at sila naging mga mananampalataya. Sila yung mga ipinanganak na muli. Ang tawag po doon ay iglesia ng ating Panginoon. Kapag ito'y tinignan ng Panginoon sa kanyang mga mata, ito ay iisang iglesia. Amen. Sa iba't ibang panig ng daigdig. At sabi po rito sa ating pinag-aaralan, itong mga tao ito na nagsasabi na sila'y mga Kristiyano, na sila'y mga membro ng iglesia, at sila'y merong mga pastor, subalit hindi naman totoong konektado kay Jesus at sa spiritual na iglesia. Mabuti na meron kang lokal na iglesia at meron kang pastor, pero dapat munang mauna na ikaw ay konektado sa ating totoong pastor. Walang iba kundi kay Jesus. At ikaw ay konektado sa spiritual na iglesia. Hindi ho batayan na ang isang tao ay nagpamiyembro na sa isang simbahan. Ulitin ko po. Hindi ho batayan na ikaw ay nagpamiyembro na. Ang pinakabatayan po, kinakailangan muna ikaw ay maging totoong miyembro ng spiritual na iglesia. Amen. At ikaw ay maging pastor muna. Ang iyong pastor muna ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Intindihan niyo po? Kasi magiging invalid ang iyong pagiging membro sa isang lokal na iglesia kung wala kang totoong koneksyon sa Panginoon. Amen. Naintindihan po ba tayo? At maraming ganito sa panahon natin. Sila yung mga membro ng iba't ibang iglesia. May mga pastor, subalit hindi totoong konektado sa ating Panginoon at sa spiritual na iglesia. At mahalaga po ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon kay Pedro in Matthew chapter 16 verse 18, sinasabi sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin yun ng spiritual church. At ang kintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanila. Unang Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit kayo nanumbalik at upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong kaluluwa. Walang iba kundi si Jesus. Siya ang totoo at tunay nating pastor. At tayo ay kanyang iglesia. Kinakailangan doon ka muna magpamiyembro. At sa paanong paraan, para ikaw ay maging bahagi, maging pastor mo si Jesus, at ikaw ay maging bahagi ng spiritual na iglesia, kailangan tanggapin mo muna si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Amen? Ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ikaw ay maipanganak na muli. At kapag nangyari ito, ikaw ay bahagi na ng totoong katawan ni Kristo. At matapos na ikaw ay maging bahagi ng katawan ni Kristo, ikaw ay dadalhin sa isang lokal na iglesia. At ikaw ay magkakaroon ng isang pastor na kung saan ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya ang mananampalataya, meron siyang isang lokal na iglesia. Kaya hindi natin masasabi sa isang Kristiyano na siya ay totoong mananampalataya hanggat hindi po siya nagkakaroon ng isang lokal na iglesia. Meron po siyang pastor. Amen, Christian. Amen. Tulad ng aking tanong, konektado ka ba? Amen. Parang nangihina na mga sagot. Konektado ka ba? Amen. Konektado ka ba sa pastor ng ating kaluluwa? Walang iba kundi kay Jesus. Amen. Ulitin ko po yung tanong.
Konektado ka ba sa pastor ng ating kaluluwa na si Jesus? Konektado ka ba sa spiritual na iglesia? Amen. Konektado ka ba sa isang lokal na iglesia? Kinakailangan, konektado ka sa isang lokal na iglesia. Konektado ka pa ba sa iyong pastor? Parang humihina pagdating sa konektado ka sa iisa lang natin dito malakas na sumigaw. Parang iisa lang ang tupa kung bumaba dito. Konektado ka pa ba sa iyong iglesia? Konektado ka pa ba sa iyong pastor? Amen. Hindi ko pwede maraming pastor. Totoo po yan. Sino pastor mo? Si ito. Hindi po pwede po yun. May isang dapat lang nag-aalaga siya. Meron pa lamang isang iglesia na tinatulungan. Amen? Marahil kaya ko po naitanong to dahil marami na sa atin ang hindi na konektado. Pero nais ko po sabihin sa iyo, may pagpapala sa pagiging konektado. In my experience sa church po na ito, maraming nabago ang buhay. Internal. Amen? Na miracle and outer na miracle. Ang iba po rito, nabago na ang buhay. Mga pinagpapala na ang kanilang mga buhay. Amen? Ay kung may pinagpapala na ng Panginoon? Dahil lang po yan, ikaw ay konektado kay Jesus. Ikaw ay konektado sa isang iglesia. Amen? Hallelujah! May pagpapala habang ikaw ay konektado kay Jesus, ikaw ay konektado sa isang iglesia na lokal, at ikaw ay konektado sa iyong pastor. At tulad po ng ating pinag-aralan, si Abraham, si David, amen, si Elias, ng mga tao ito ay konektado sa kanila na bago ang kanilang mga buhay. Amen. Isang dahilan, sila po ay konektado. Kaya na lahat ito. Siguro sapat na yung aming pangangarap sa inyo. Tingin ko konektado na. Amen? Amen! Wala naman siguro dito hindi konektado. Amen. Maliban sa mga bata, konektado sa ML. Praise the Lord. Oh, pag-iinom pa mo.